tungkol sa katawan ni Kristo. Unang-una po, sinasabi sa atin sa unang basa mula kay Propeta Isaias na ang simbahan ay isang bahay dalangin. My house is a house of prayer. Kaya tayo nagpupunta sa simbahan para po tayo ay magdasal, para po tayo magsimba, para po tayo tumanggap ng mga sakramento. Hindi tayo nagpupunta at pupunta ng simbahan para lamang makipagkwentuhan. Hindi tayo pupunta sa simbahan para hindi lamang ang ating mga kaibigan. Kasi nagpupunta tayo o ulitin ko dahil nais namin magpuri, magparangal, magpasalamat sa Diyos. Nakasanayan ko, ako yung may pupuntahan sa sabihin sa simbahan na tayo magpakita. Ito ba ang nakasanayan natin? Ginagawa natin meeting place yung simbahan. Pero sabi sa ating mga kapasa, ang simbahan ay oo, maaaring sabihin natin na ito ay lugar para tayo kita-kita, pero ang purpose, ulitin ko, magsimba. Manalangin, umawag sa Diyos. Pangalawa po, mga kapatid, sa ating mabuting balita, sinabi ng ating Panginoon na ang templo ay ang kanyang katawan. The church is the body of Christ. Si Jesus ang ulo ng sambayanan at tayo ang kanyang katawan. So, ibig sabihin, my dear brothers and sisters, we are children of the Father and brothers and sisters in Christ. Ibig sabihin, ang simbahan ay pamayanan ng Diyos, sambayanan ng Diyos, pamilya ng Diyos. Tignan mo ngayon ang katabi mo. Gusto mo bang papamilya yung katabi mo ngayon? Ako. So, mga kapatid, sa nananampalataya, ako, sinasabi sa atin, gusto ba natin o tayo ay magkakapatid ni Kristo Panginoon? So, ibig sabihin, dapat may nalasabi ka sa kapwa mo ako. Trapuhin mo siya ng ibang ako. Trapuhin mo siya ng katuturo. Trapuhin mo siya na siya ay kapatid mo kay Kristo. Kaya sa simbahan mo, makapansin nyo, anong tawagan? Ikaliti, Sister Elaine, Brother Jay, so mayroong brother, mayroong sister. Sa kayo naman ang tawagan, kuya, ate, kasi tayo ay magkakapatid kay Kristo Panginoon. At dahil tayo ay magkakapatid, kayo mayroong kayong mga anak. Gusto ninyo yung mga anak ninyo nagmamakanan. Ganyan po, nagsusuruan. Ayaw ninyo sila nag-aaway-away. Ayaw ninyo sila nag-iindihan. Di malasakit sa isa't isa. So, mga kapatid, kayo naranasan nyo maging magulang. Kapag yung mga anak nyo hindi nagkakasundo, ano ang nararamdaman ninyo? Ika-Emily, siyempre matungkol at nararamdam lalo na kung dalawa lang o isa lang ang inyong anak. So, mga kapatid, tayo ay mga anak ng Diyos, mga kapatid kay Kristo Panginoon, kaya dapat ay malasakit tayo sa isa't isa. Walang kwenta kung ikaw ay nagsasarili naman. Kaya ang sabi ng kasulatan, walang nabubuhay at namamatay para sa sarili lamang. Sabihin mo dyan sa
yung mga nakasisira sa katawan, mga sigarilyo. Ako, alam na natin na nakasulat doon. Ako, nakasulat, anong nakasulat? Smoking is dangerous to your health. Anong ginagawa ng marami? Hindi pa rin sila ng sigarilyo. Ako, ang sabi sa atin, ako, drink moderately. Pero ang moderately sa atin, ang sabi ko sa Pablo sa kanyang sulat, it is encouraging us to drink a small amount of wine. Kasi kailangan ninyo yan. Kaya nakikita nyo kung aking umiinom at yung ubusyon sa bobo, hindi po, pakunti-kunti lang. So, yung sobrang inom ng alak, hindi rin po mabuti. Nakakasira din yan ng templo ng Diyos. At syempre po, kung wala kayo sa akin, alam na yung bawal kung minsan, kakainin pa ninyo. Tapos, sasabihin nyo, aray, ang sakit ng rheumatism arthritis ko. Paano kumain ka ng kontra sa arthritis mo? Kaya naasan ang sugar ko kasi kumain ka ng cake, kumain ka ng suman, kumain ka ng kung ano-ano. So mga kapatid, sinusubukan natin ang Espiritu ng Diyos na nasa sa atin. Magpigil tayo sa ating sarili. Sabihin sa katabi mo, magpigil ka sa iyong sarili. Magpigil daw kayo. Mga kapatid, pagkasal natin na tayo ay may tunay na mahalan ng Diyos. Tunay ng mga kapatid at mga mahalan ng mga masakitan. Tumahimik na tayo